Would you happen to know, Kong Rene, kung ang Vice Presidente ay mag-a-appear? May sinabi na po ba ang kanyang team on this? Kasi she's very active naman po sa pagsagot tungkol sa impeachment kapag tinanong po siya ng media. Did the defense team say that she might appear on the impeachment trials po natin? Yan po yung panawagan ng mamamayan, and kami po, hinihiling din namin na nasa trial proper po si VP Sara Duterte. So, yun naman po yung kanyang sinabi, no, na she is ready and willing to appear at the proper court. So, ilang araw na lang, 7 days na lang. Next week na po, simula na ang impeachment trial. So, naasahan po natin na ang VP nating ready and willing na sagutin yung charges ay present po on day 1 para po makita ng mamamayan, no, yung ganong willingness. Kung wala po kasi, no, paano natin makikita yung readiness and willingness na yun from VP Sara Duterte? Okay. So July 6 as scheduled, palagay nyo, Rep. Rene, maumpisahan talaga ito despite itong pre-trial extension kung meron man? Yes, inaasahan po natin na magtutuloy-tuloy ang trial proper as scheduled. Meron naman po tayong 1 linggo para i-resolve kung ano pang kailangang i-resolve sa pre-trial. Ang requirement lang naman po, lumabas ito bago magsimula yung trial proper. So, habang hindi pa, no, may panahon pa, ma-release na yung pre-trial order sa pinakakagyat, sana po comprehensive yung PTO na nakalakip dun lahat ng mga answers to the submissions of both parties. No, para po makapagsimula na. No, forthwith ay mangyari na yung trial at siyempre matapos yung proseso ng may prinsipyo ng pananagutan at due process na kapanguna. Rep. Rene, begging your indulgence, mga ilang segundo lang po ito pero may papasok lang kaming flash report. Please stay with us. Thank you. DZMM Radyo Patrol Flash Report. Klase po at lahat ng on-site school activities sinuspinde sa Batangas City Integrated High School ngayong araw dahil sa banta ng pamamaril. Ayon yan sa Batangas Police. Antabayanan pa po ang iba pang detalye sa balitang yan dito lamang sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. DZMM Radyo Patrol Flash Report. Balikan natin si Representative Rene Co. Rep. Rene, nandiyan ka pa rin, ano? Yes po. Okay, salamat po ng marami. We appreciate that. Ang susunod na katanungan, kung magsisimula nga ito ng July 6, ano po? Ano ang rule on the presence of VP Sara? Parang may narinig ako na she should be present on the first day? Can you confirm that? Yes po, yun po yung ating hamon dahil matagal na pong binukas ni VP Sara Duterte yung readiness and willingness niya. Sana po makita on day 1. No, but it is mandated by law na nandun siya. Sa mga iba't ibang rules, meron tong authorized representatives na maaari pong mag-appear on her behalf. Okay. Pinaka-technical, sa akin po, kapag tinawag po siya bilang testigo, dapat andyan. Kung hindi, yun po ay pag-subvert ng subpoena powers at ng authority ng Senate or even ng Republic dahil nasa Constitution po yung impeachment process. So, habang hindi ganon, no, sasabihin ni VP na hindi, na pwede namang hindi, pero sa atin, kailangan po talagang magpakita. Lalo na on day 1, no, pag-i-enter ng appearance yung ating mga hindi lang yung prosecution, defense, legal teams, pero pati kung sino yung mga accused. So sana po magpakita siya. Okay. Pero witness lang pala yun, yeah. Kong Rene, no? Ano po yun? Kung mag-witness lamang si VP Sara, doon siya talaga dapat magpakita. Well, sa atin, meron din pong, at least sa criminal procedure, hindi rin natin sigurado kung ito yung susundin ng impeachment court. May plea, no? May pagbubuk at may pag-enter ng plea na gagawin bago magsimula yung trial proper.
So may reading of charges, etc. Ideally, andun po yung accused. Yes. No, hindi ideal. Dapat nandun po yung accused. So, titingnan natin kung yun yung susundin na process. Kung Yeah. hindi, di maaari pong pagtestigo lang sila. Hindi ko alam kung sidebar lang ito o talagang very important step ito. Yung pong pagpresenta, and please confirm kung ito'y napag-usapan sa pre-trial, na ipipresenta ang witness na si Mary Grace Piatos. Ano po ba ito? Is this only saywar, mind games, o talagang seryoso kayo dito? Ayoko pong pangunahan yung prosecution panel sa ano po yung kanilang strategy or yung witnesses dahil sa ngayon po wala pa tayong pre-trial order kung ano po yung witnesses na i-introduce. Pero ako, gusto ko pong makilala kung sino si Mary Grace Piatos. Gusto nating makita kung yung pangalan na nilagay niya sa resibo ni Office of the Vice President ay talaga po bang nakakuha ng confidential and intelligence funds. Yung PSA may nilabas na certification na walang Mary Grace Piatos, pero kung may lalabas po at may lilitaw kung sino siya, kahit hindi po during trial proper, masasagot po yung ilang tanong ng mamamayan kung saan pumunta yung pera. Kung hindi po, di standing question yan na kailangang i-resolve sa trial. Marami pong mga civic movements po ang gagawa ng parang explainer o yung tinatawag nilang People's Court na isasabay po nila sa paglilitis ng Senado dito sa impeachment trial. Some reasons for that is for yung mga mamamayang Pilipino ay maintindihan pa kung ano po talaga yung proseso nangyayari. Meron silang mga pagtatanungan. Pwede po ba kayo makausap doon ng mga People's Court? Can you be invited sa mga pagpupulong na gagawin nila? Yes po, pwede po. Yung atin namang role ay yung pag-explain ng proseso at yung pag-clarify ng publicly available information tungkol sa impeachment. Sa atin din, nakikita natin yung mas malawak at dumadaming disinformation habang papalapit yung trial. Ayaw natin na yung mamamayang Pilipino ay naging biktima ng ganitong panlinlang. So, with the role na kaya nating i-establish siyempre para mas mag-improve yung political participation ng mamamayan, we encourage yung People's Court, watch parties, live commentaries, and sana mabigyan ng espasyo yung mga, public officials, gaya ko, para po mas ma-ensure na yung disinformation hindi po lumalaganap sa ganitong, hindi lang sensitibong proseso, pero proseso ng pananagutan na gusto nating matapos para po may sagot na, may closure na tayo. Nakalagay sa reports po, Rep. Rene, na mga 7 buwan itong magiging tatagal itong impeachment trial na ito. Hindi ba masyadong matagal yun? At saka pangalawa, yung pong impeachment laban kay Renato Corona lasted only 44 days. What is your view on this? Yung prosecution po requested 62 days. The defense requested 30. Honestly, kung total natin yan, 92 days yan, no? And hintay natin yung pre-trial order na preliminarily maglalatag ng ilan yung trial date na sa tingin nila yung kailangan para po malahat ng ebidensya. And sa atin, basta hindi madaliin, pero lahat ng kailangang oras para malatag yung ebidensyang nakalap, hindi lang ng mamamayan, pero iba't ibang public offices, maipresenta, maikonsidera. Ayaw natin na merong ebidensyang maaari pa lang maka-impluensya ng decision, pero hindi nito makita yung day in court sa Senate impeachment court. So sa atin naman, basta komprehensibo, hindi unduly dinedelay, so walang delaying tactics, walang pagbukas pa ulit-ulit ng technicalities, and syempre, focus tayo sa evidence. Sa tingin natin, maganda po yung proseso na ito para sa mga Pilipino. Okay, once and for all, can we share with the public, anong mga araw magkakaroon ng impeachment trial at mula anong oras hanggang anong oras ito?
Starting July 6 at bago po mag-SONA, yun po ay Monday, Tuesday, Wednesday, 2 p.m. Okay. So hindi natin masasabi kung kailan siya matatapos. Historically, nagtatapos yung trial hearing date noong dating impeachment, mga 7 to 8. Hindi ko rin po sobrang masabi. Yun po ay second-hand accounts dahil hindi pa tayo ganun katanda nung nangyari yung kay PJ Corona. After SONA, it will be Tuesday, Wednesday, Thursday, 3 p.m. So, ibig sabihin yung Monday wala pong trial date, Friday wala din, Tuesday, Wednesday, Thursday, until matapos or until may bagong order na i-release yung Senate na babaguhin yung schedule. Sa ngayon po, pinanghawakan pa rin natin yung ni-release na schedule from then Senate President Alan Peter Cayetano na sinabi naman po ng current Senate President na i-honor niya yung schedule na yon. Kung may pagbabago, maaari pong magbago yung schedule na yon. Pero for now, yun po yung sinusunod natin. I'm curious, Congressman Rene, doon sa mga witnesses na inyong maaring ipaharap doon sa impeachment trial. May mga nagsabi po ba o humingi sa inyo ng security detail or where they can stay for a secure period habang ang impeachment ay nagaganap? At hayaan ko na lang po yung prosecution panel or even yung clerk of court na makapagbigay ng detalye doon dahil po sila yung makakapagsalita on security measures. Yeah. Ang sa atin lang po talaga, yung list of witnesses natin, pinaghandaan po yan. Gusto natin na sila talaga yung best na makakapag-present ng evidence na sinamon natin. Yung purposes nila, specific lahat. Gusto rin natin yung ganong standards applicable kay victim. Okay. Kailan po malalaman ng prosecution panel kung sino ang magiging presiding officer ng impeachment trial? Sa ngayon po, supposedly baka sa pre-trial order, makita natin yung pangalan na yon. Maaari ding hindi. Maaaring may separate documentation na i-release yung Senate Impeachment Court. Nagsiset kung sino ito. Sa ngayon po, wala pa tayong balita kung sino with finality si presiding officer. Other than yung narinig natin na ideally lawyers sila dahil maraming pasikot-sikot yung trial proper na kailangan may legal background para mas masabing ganito talaga yung pamamalakad. So, nintay din natin, inaabangan natin, kailangan din ng mamamayan mag-abang kasama natin at mag-assert na with finality ma-establish na kung sino. Dami pa ring dangling participants, ano? Hintayin pa daw yung Korte Suprema, di ba, dun sa ibang mga kailangan Abangan. desisyonan. Kaya nga, yung mga grupo kahapon na nagprotesta, ito yung sinisigaw. Umpisahan na yan. Forthwith ng malinaw. Forthwith. Oo. Tama. Representative Rene, Congressman, maraming thank you for salamat.